Hello mga ka-summer. Nako, isipin niyo to. Nagising si Rebecca na nasusuka sa paglilihi sa quadruplets. Pero ang bubungad sa kanya sa TV, si Doc Morgan Alcarte, nakaluhod at nag-aalok ng mamahaling singsing kay Candice. At para mas lalong maging komplikado, inimbita pa si Rebecca ng ina ni Doc para gisahin ng tanong. Pero ang totoong pumatay sa puso ni Rebecca, nung harapin niya si Doc Morgan, diretso siyang sinabihan na wala siyang kwenta sa buhay nito, na isa lang siyang vessel at bunga lang ng init ng katawan ang lahat. Grabe, hindi ba? Hanggang kailan kakayanin ni Rebecca ang ganitong kaalipustang trato? Tutukan natin ang panibagong kabanatang ito at ihanda ninyo ng mga tissue at gigil nyo. Simulan na natin. Rebecca POV. Pagmulat ko pa lang ng mata, parang biglang umikot ang buong paligid. Sumakit ang ulo ko at sumama ang tiyan ko, kaya mabilis akong bumangon at halos matumba papunta sa banyo. Pagkapasok ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napasubsob ako sa bowl, saka lang ako nagsuka hanggang sa halos wala nang laman ng sikmura ko. Napapikit ako habang nanginginig ang mga kamay ko. Please stop, mahina akong sabi, hawak ang tiyan ko. Ramdam kong palalamig ng pawis sa noo ko. Normal lang ito, sabi ko sa sarili ko. Ganito talaga kapag naglilihi. Nang medyo kumalma ang katawan ko, nagmumug ako at dahan-dahang lumabas ng banyo. Kahit pagod at nahihilo, pinilit kong kumilos. Kailangan ko magluto ng almusal para sa mga kapatid ko. Umuwi si Nurse Mia kagabi, pero mamaya pa babalik siya, kaya ako na munang bahala dito. Tahimik ang bahay, ramdam kong lamig ng umaga. Ang mabagal na ihip ng hangin sa kortina at ang mahinang ugong ng TV sa sala. Napakunot ang noo ko. Sino na naman ang nagbukas noon? Lumapit ako para patayin, pero natigilan ako nang makita kung ano ang palabas. Sa screen, kitang-kita ko si Doc Alcarte. Nakangiti siya, nakaluhod, habang hawak ang kamay ni Candice. At sa likod ng reporter, malinaw ang boses. Dr. Jovan Alexis Morgan Alcarte proposed to his longtime girlfriend, Miss Candice, in a private but elegant beach event last night. Halos mabingi ako sa sumunod na eksena. Will you marry me? Yes! Sagot ni Candice, nakangiti habang tumutulo ang luha. Isinuot ni Doc ang isang diamond ring sa daliri nito, isang singsing na halos magbulag sa kinang. Natigilan ako, parang tumigil ang mundo ko. Tumingin ako sa sarili kong kamay, sa palasingsingan kong walang suot. Walang singsing, walang kahit na anong simbolo ng kasal namin. Ang samin kasi, isang pirma lang sa papel, isang kasunduang walang puso. He married me but he gave the ring to his true love. Napahawak ako sa dibdib ko. Pakiramdam ko mababasag to sa bawat tibok. Bakit siya? Bulong ko. Halos hindi ko marinig. Bakit hindi na lang ako? Ako na lang sana. Tumulong luha ko isa-isa. Pilit kong pinunasan pero lalo lang itong bumuhos. Naalala ko kung paano tinignan ako ni Doc nung araw ng kasal namin. Walang init, walang lambing. At ngayon, he was smiling. Genuinely smiling. Something I never saw when he looked at me. Congratulations, Doc. Mahina akong sabi. Mapait ang tono. You finally gave someone the ring I never had. Pinatay ko ang TV. Bumagsak ang katahimikan, parang pumapaloob sa bawat sulok ng bahay. Hinawakan ko ang tiyan kong unti-unting lumalaki. Huwag kayong mag-alala, babies. Bulong ko habang umaagos ang luha ko. Mama's here, even if your father already gave his heart to someone else. At habang tahimik ang paligid, hinuyaan kong bumigay ang lahat ng pinipigilan kong emosyon. Ang sakit at ang katotohanan minsan, kahit kasal ka sa isang tao, hindi ibig sabihin ikaw nang mahal niya. Malalim akong napabuntong hininga. Ang isip ko, parang sirang plakang paulit-ulit ang nabumabalik sa eksenang napanood ko kanina.
The ring, the smile, his voice when he said, "Will you marry me?" Hindi ko na alam kung ilang minuto akong nakatulala nang biglang may kumatok sa pinto. Sunod-sunod at parang may urgency. Napakunot ang noo ko. Wala naman ako inaasahang bisita. Dahan-dahan ako lumapit sa pinto. Pagbukas ko, halos manigas ako sa nakita ko. "Hi, you must be Rebecca, right?" Ngumiting babae, mahinhin pero confident. Parang nato yung lalamunan ko. Speechless ako. Siya yung babaeng kasama ng ina ni Doc sa restaurant. Yes, halos hindi lumabas ang boses ko. "I'm Helena, Morgan's sister." Parang biglang bumigat ang paligid. Ramdam kong kaba sa dibdib ko, pati ng mabilis na paghinga ko. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Anong ginagawa mo dito?" Tanong ko sa wakas. Pilit pinapakalmang sarili. "Mommy asked me to fetch you." Sagot niya. Diretso pero magalang. "She wants you to have lunch at the house. Actually, she told me not to come back without you." Napangiti pa siya, parang walang mabigat sa pagitan namin. "So, here I am." Napailing ako dahil sa sobrang gulat. "Lunch? Sa bahay niyo?" "Yes." Tumango siya't parang natural lang ang lahat. "Please, don't say no. She really insisted. She even mentioned your siblings. Sabi niya, bring them too." Biglang tumigil ang oras ko. "My siblings? Pati sila gusto nitong isama? I don't even know how to face them. How to face him." I'm sorry, Helena." Mahina akong sabi. "I don't think." Pero bago ko pa matapos, mabilis siyang nagsalita. "Please, Rebecca." Nilapitan niya ako, hawak ang pakain ko. "Naramdaman mong sincere. I know it's awkward and I don't even know the full story between you and my brother. But Mom, she said something about wanting to talk to you personally. Ayoko umuwi nang wala ka. Please, just this once." I froze. Hindi ko alam kung bakit pero may kung anong lambing sa boses niya. Hindi galit, hindi rin mapanghusga. Parang may halong pag-unawa. Kuminga ako ng malalim, pinikit sandali ang mga mata ko bago tumango. "Okay," mahina kong sabi. "Pero isasama ko ang mga kapatid ko." "That's perfect," ngumiti si Helena. Halatang gumaan ang loob. "Mommy will be happy." Habang nag-aayos ako, nararamdaman kong nanginginig ang mga kamay ko. Sa bawat tikatik ng orasan, naririnig kong tibok ng puso kong hindi mapakali. Hindi ko alam kung bakit at tama bang pumunta ako. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Sa plato kong halos hindi ko magalaw o sa mga mata nilang parang sabay-sabay akong sinusuri. Nakaupo ako ngayon sa mahabang dining table ng pamilya ni Doc sa gitna ng mga taong may parehong apelido ng lalaking nagwasak ng tahimik kong mundo. Nakilala ko pang kapatid niyang sina Aria at Ashton pero walang hindi tong ama ni Morgan. Maagang umalis kaya hindi ko naabutan. Maayos ang lamesa, mamahaling pinggan at ang pagkain parang pang-hotel. Pero kahit na gaano kasarap, wala akong gana. Ramdam kong pawi sa palad ko kahit na malamig ang hangin mula sa aircon. "Please, eat more, Rebecca," sabi ng babaeng nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Si Mrs. Zuzette Alcarte, ang ina ni Doc. May lumanay ang boses pero bawat tingin niya parang may hinahanap. Ngumiti ako ng bahagya. "I'm fine po, thank you." Such a polite young lady. Sabi naman ng matanda sa tabi niya. Si Lola Aurora. "No wonder Fatima speaks so fondly of you." Napatingin ako kaagad. "Si Sister Fatima po?" "Yes, iha." Ngumiti si Lola Laura. "She's my cousin. I heard you stayed in the orphanage she manages. Small world, isn't it? At doon kayo nagkakilala ni Morgan." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. "So, that is why Doc helped her?" Bigla ko naintindihan kung bakit ganun na lang ang pag-aabot ng tulong ni Morgan noon. Hindi lang basta kabutihan, may dugo pala silang magkaugnay. "Morgan's always been that way," dagdag ni Suzette habang inabot sa akin ng baso ng juice. "Ever since he was a boy, he said this. Compassion. Kahit na gaano siya ka-busy, he finds time to help people. He once refused payment for a whole community because he said, it's my duty, not a business. That is my son. Humble, selfless,
and kind. Ngumiti ako pero pakiramdam ko nagiging mapait yung lasa ng juice na iniinom ko. Selfless? Kung alam lang nila, libre raw magbigay ng serbisyo si Doc. Kung ganun sana, kung ganun sana ang kapatid kong si Jaden, hindi napunta sa ganitong kapalit. Hindi na lang ako nagsalita. Pilit kong tinapik ang sariling kamay sa ilalim ng mesa. Pinipigilan ng sarili kong mag-react. Jaden, biglang sabi ni Josette at parang biglang tumigil ang hangin. I heard about his condition. My son mentioned it once. I'm sorry for what your family went through, Rebecca. Napatigin ako sa kanya at sa unang pagkakataon nakita ko ang awa sa mga mata niya. Totoo, mainit, hindi gaya ng ibang tingin na mga mayayaman sa tulad kong galing sa wala. She's doing better now? Tanong pa niya at mahinahon. Tumango ako. Opo, much better po. That's good, ngumiti siya. Morgan really has a heart for people. That is why I'm so proud of him. He's not perfect, but his heart is always in the right place. Heart in the right place? Gusto kong matawa. Gusto kong sumigaw pero tanging tango lang ang nagawa ko. I'd love to talk to you privately after lunch, dagdag ni Suzette. There's something I'd like to discuss with you, just as a woman. Parang nanigas ako. Opo, mahina akong sagot at pilit na nakangiti. Ngunit sa loob ko, ramdam ko na hindi lang basta simpleng usapan yon. Hindi yon friendly chat. May kung anong malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ko habang tinititigan ko ang dulo ng mesa kung saan dapat nakaupo si Morgan. Pero wala ito ngayon dahil buong magdamag na kasama si Candice after sa engagement nila kagabi. At kahit papano pinagpapasalamat kong wala siya dito. Kinakabahan ako habang nakaupo sa malambot na sofa sa harap ni Mrs. Josette Alcarte. Tahimik ang paligid, tanging mahinang tunog ng wall clock lang ang maririnig. Siya kalmado lang, nakaupo ng tuwid, maayos ang postura at ang mga daliri niya'y marahang nakapatong sa taasan ng kape. Ako naman halos hindi mapakali. Ang mga kamay ko pinagdidikit ko sa hita ko para lang hindi nila ipakita kung gaano ko nanginginig. Rebecca? Mahinahon niyang simula pero bawat salita niya parang tinik sa lalamunan ko. I just want to understand something. Who are you to my son? Parang humigpit ang hangin sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano sasagot. Napayuko ako at pinilit kong ngumiti. Pero ramdam ko na nanginginig yung labi ko. I'm Justice Assistant, ma'am. Tinaasan niya ako ng kilay. Assistant? Umupo siya ng maayos sa sofa at nakakross ang mahabang legs niya. Diretso na nakatingin sa akin. You know, this is the first time my son let someone stay in his rest house. And the first time he paid for someone's schooling, everything, tuition, even allowance, he handled personally. Napakagat ako sa labi. Pag-aaral? Ako? Si Morgan bang sponsor ko? Napailing ako dahil nalilito ako. What was the payment, Rebecca? Tanong ni Josette, mababang tono pero matalim. Was there a deal? Did you offer him something in return? Mabilis akong umiling. Wala po, ma'am. Wala po kaming ganun ni Doc. Tumahimik siya sandali, nakatingin lang sa akin, tila binabasa ang bawat kilos ko. Babae ako, Rebecca. Dagdag niya at mas malambing na ngayon pero may bigat ang boses. And I can sense things. I've seen the way you look at him. You care for him, don't you? Hindi ako nakasagot. Ang totoong gusto ko nang tumakbo. Pero nanatili ako doon. Kinulong ng mga mata niya na tila nakakaintindi ng lahat. Hindi ko kayang sabihin. Once in my life, patuloy niya at mahina pero puno ng damdamin. I beg for love too. I humbled myself to a man who never saw my worth. That is why I don't want you to experience the same pain. Hindi ako makatingin, parang sinasampal ako ng bawat salitang binibitawan niya. Beg for love? Ako rin, araw-araw kong ginagawa yun sa tanging kong parahan. Do you love my son? Tanong niyang bigla. Parang nilunok kong sarili kong hininga. Hindi po. Matigas kong sagot kahit na hindi totoo. Then, answer me this. Malumanay pero matalim niyang sabi. Are you hiding something from me? Umiling ako agad. No ma'am, there's nothing between us. Doc is my boss, nothing more.
Tumango siya ng dahan-dahan pero ramdam kong hindi siya naniniwala. I hope that's true. Ani niya sabay ngiti pero sa mga mata niya may ibang sinasabi. Hindi siya galit pero puno ng pag-alinlangan at pagdududa. Nakatingin lang siya sa akin. Hindi ko maiwasang mapahawak sa dibdib ko. Ang lakas ng kabog ng puso ko. Sana nga Rebecca, you're telling me the truth. Mahinahon ngunit may bigat sa tono niya habang nakatingin sa akin. Ayoko na madehado ka. Napalunok ako, ramdam kong panginginig ng kamay ko habang nakapatong sa tuhod. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. May lambing sa boses niya pero sa ilalim nun may halong pagsusuri. Bawat salita ko sinusukat niya. Bawat sagot ko iniipon sa isip niya. I just don't want you to go through what I did. Dagdag pa niya, bahagyang ngumiti pero bakas ang lungkot sa mga mata. Napatungo ako, ang mga salita niya tumama sa dibdib ko. Kung alam lang niyang nasa sitwasyon na ako ngayon ng ganon. Bubuksan ko na sanang bibig ko para magsalita pero naputol yon nang may magsalita. Sabay kami napalingon ni Zozette. Bumungad si Doc Morgan sa pinto kasama si Candice. Parang biglang tumigil ang oras. Nakatitig lang ako sa kanila at ganun din si Doc. Kita kong gulat sa mga mata niya habang si Candice naman bahagyang napaangat ang kilay. Halatang nagulat din na makita ko doon. Mom? Tanong ni Doc, kita sa mukha niya pagkalito. What's going on here? Bakit nandito si Rebecca? May pagdududa ang tinig ni Doc. Ngumiti si Suzette, kalmadong tumayo mula sa pagkaupo. I invited Rebecca, sagot niya. I wanted to talk to her. It's surprising, ani Candy sa latang pilit ngiti at hindi gusto presensya ko. Didn't expect to see you here, Rebecca. Tumango ako ng mahina. Hindi ko rin inaasahan na mapupunta ako dito. Your mom insisted. Sagot ko't pilit na mahinahon ng tono kahit parang nagigiba na ako sa loob. Tahimik lang si Doc pero ang tingin niya matalim. Parang may gustong itanong, parang gusto niyang marinig mula sa akin kung bakit ako sumama. At hindi lang yon, may babala pa akong naaninag sa mga mata niya. Samantalang si Candice ay may lalong kumapit sa braso niya. Halatang gustong ipakita na walang makakaagaw kay Morgan sa kanya. Tita, you left early last night, wika ni Candice habang nilalambing si Suzette. Everyone is looking for you. Mahinang ngumiti si Suzette at halatang pahapyaw lang bago sumagot. Sumakit ang ulo ko, iha. Aside of that, maagang biyahe ni Jake papuntang Maynila, kaya maaga kami na pauwi. Paliwanag niya. Oh, by the way tita, look, ngumiti si Candice at tinaas ang kamay niya at doon kumislap ang diamond ring sa ilaw ng sala. Finally, we made it official. Mariin ako napakagat sa labi ko. Pilit pinigil, kirot sa dibdib ko. Beautiful ring, ani Suzette at pilit ang ngiti pero may bahid ng malamig na tono. Morgan has a good taste. Yes, he does, natatawang sagot ni Candice. He said he thought of me the moment he saw it. Napalunok ako. Of course he did. He never thought of me that way. Tahimik lang si Doc pero alam kong nararamdaman niya ang bigat ng bawat segundo. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin pero sa bawat sulyap niya, ramdam kong mapanuri niyang mga mata. Pagkatapos ng ilang sandali, kumislap ang mga mata ni Suzette. Come Candice, I'll show you something in the garden. Morgan, come with us. Sabi ni Candice bigla hawak pa rin ang braso ng lalaki. Tita wants to show me something, right? Ngumiti si Suzette, mahina pero may tinatagong bigat. No need iha. Don't worry Morgan, we'll follow later. I just need to talk to him for a bit after. Ah, okay tita. Tumango si Candice at ngumiti pero kita sa mga mata ang kawalan ng tiwala. Pero nang sumang-ayon pa rin ito. Let's go din. Bago sila lumabas, huminto si Suzette at muling lumingon sa anak. Be nice to our guest. Aniya ng may diin. We talk about something and I'm not yet convinced. Sana nga you're not hiding anything from me. Halatang naintriga si Candice pero hindi na nagsalita. Umakap siya sa braso ni Doc at bumulong ng I'll wait outside, okay? Ngumiti si Doc ng pilit. Yeah, I'll be right there. Pagkaalis nila bumigat ang katahimikan. Wala nang ibang maririnig kundi ang mahinang tunog ng hangin na pumapasok sa bintana. Nakatitig lang si Doc sa akin at ramdam ko hindi niya gustong pagpunta ko dito.
Anong ginagawa mo dito? Nagigting ng panga ni Doc Morgan. Ang tono niyang malamig, puno ng puot na parang bawat salita, kutsilyong tumatarak sa dibdib ko. Ang mga mata niya, madilim, galit na galit. Your mom invited me. Mahinang sagot ko pero kahit na anong lakas ng loob ang subukan kong ipunin, nanginginig pa rin ang boses ko. Don't lie to me. Mahina niyang sabi pero may diin. Nagsumbong ka ba kay mommy? Wala akong sinasa. Sinabi mo rin ba sa kanya ng tungkol sa mga baby na dinadala mo? Nanigas ako at parang biglang natuyuan ako ng dugo. He took a step closer. Halos dumikit ng mukha niya sa akin. Damn it, Rebecca. You can't tell her that. You know the deal. Galit niyang bulong. Mabigat ang paghinga niya, parang pilit niyang nilulunok ang sarili niyang galit. Wala akong sinasabi kahit ni isang salita. Stop. Agap niya at halos maputol ang hangin sa pagitan namin. Ilang beses ko bang dapat ipaalala sa'yo? Nakontrata lang tayo. Napalunok ako at pilit na hinahanap ang tinig ko sa gitna ng kirot na nararamdaman ko. Hindi mo kailangang ipaalala, Doc. Hindi mo rin kailangang pumunta dito, mariin niyang sabi. Huwag kang magpaawa sa harap ng nanay ko. Gusto mo to. Ginusto mo maging parte ng kasinungalingang ito. Kaya wag mo akong tingnan na parang ikaw ang kawawa. Taas na ako tumitig sa kanya. Ginusto ko na mabuhay ang kapatid ko. Kaya ako lumapit sa'yo. Mahina pero matatag kong sagot. Ginusto ko na matulungan mo siya. Pero hindi ko ginusto na gamitin mo yon para gawing laro ang pagkatao ko. Napangisi siya at ipinilig ang ulo. Kaliwat kanan, tila walang pakialam. So, you think this is about you? Don't be naive, Rebecca. Ginagawa ko tong lahat para kay Candice. She deserves this. And you? Tumigil siya, tinitigan ako mula ulo hanggang paa na parang walang kahit na anong halagang natira sa pagkatao ko. You're just a vessel. You're just doing your part na ikaw rin ang pumili. Pakiramdam ko na wala na ako ng hangin. Parang may malamig na kamay na pumisil sa puso ko. Punit-punit ang damdamin ko pero pinilit ko manatiling nakatayo. Kung yun lang ako sa'yo, bakit mo ko kailangang pakasalan? I countered back. Kung ayaw mo sa akin, bakit kailangan mo pa akong sipingan? Kung may ibang paraan para magkaanak ka. So ibig sabihin, huminga ako ng malalim at pinilit tumingin ng diretso sa kanya. Umaasa na meron malang siyang madamdam sa akin kahit na konti. Mahalaga ako sa'yo kahit na papano. Kasi kung wala lang ako sa'yo, hindi mo ko pakakasalan. Hindi mo ko gagalawin. Bigla siyang natawa pero walang halong saya. Malamig, mapait at parang mas lalong nadurog ng puso ko. Spare that thought, Rebecca. Aniya, ang boses niyang mababat puno ng sakit na pilit niyang tinatago. Huwag mong lokohin na sarili mo. You were never important to me. You were necessary, nothing more. Sigurong ibang dahilan. Init ng katawan. Parang bigla akong nabingi sa sinabi niya. Ramdam ko kung paano unti-unting lumulubog ang mundo ko. Necessary? Init ng katawan? Bulong ko halos hindi ko marinig ang sarili kong tinig. So, that's what I am to you. A necessity at libog lang. Kahit kailan ba, wala akong naging lugar sa puso mo. Halos nagbakaawang tono ko. He looked away, his jaw tightening. You need to leave, malamig niyang sabi. I'll move you somewhere else. Until you give birth, you'll stay there. Away from me here. Away from my family. Pupunta na lang kita kapag prenatal check-up mo. Si Nurse Mia nang bahala sa'yo. Lumapit siya at maras na hinawakan ang braso ko. Doc, nasasaktan ako. Bulong ko pero hindi niya ako binitawan agad. Nakapakong tingin niya sa akin, takot at kung ano pang damdaming pilit niyang tinatago. Pagkatapos, binitawan niya ako at para bang nagising sa sarili niyang multo. Just pack your things pagka-uwi mo. Mahina pero mariing sabi niya. The less we see each other, the better. Dahil nasasaktan lang kita. Tumango ako at pilit na hindi tuluyang bumigay ang boses. Don't worry, Doc. Sabi ko at pilit pinatatatag ang boses ko. Hindi ko kailangan ng paalala. Alam kong kontrata lang ako. Alam kong hindi mo ko mamahalin. Tinitigan niya ako. He's just teasing. Then, ngumisi siya ng mapait pero baka sa mata niyang lungkot na pilit niyang tinatago. Mabuti naman na talo mo. Para alam mo kung saan ka dapat lumugar. Saad niya at tinalikuran ako. Naiwan ako nakatulula na lang. Accept the truth, Rebecca. Wala kang lugar sa buhay niya. Stop hoping. Grabe si Doc Morgan, hindi ba?
Ang kapal ng mukha niyang sabihing vessel at init ng katawan lang ang tingin niya kay Rebecca matapos ang lahat. Pero kita niyo rin bang pamilya niya? Halatang may amoy na silang tinatagong sarili nilang anak. Kung may mahalagang aral man tayo sa eksenang ito, yun ay huwag mong hayaan ang tingin ng ibang tao sa'yo ang mag-decide ng totoong halaga mo. Kahit na ipamukha sa'yo ng mundo na wala kang kwenta o ginagamit ka lang, matuto kang tumayo ng patas. Ang respeto at dignidad ay hindi binibigay ng iba, mula yan sa sarili mo. Sa tingin ninyo mga kasummer, lalabas na kaya ang katotohanan dahil sa ina ni Doc Morgan? O magtatagumpay pa rin silang itago si Rebecca? I-comment nyo ng inyong mga reaksyon at huwag kalimutang i-like at i-share ang ating episode hanggang sa susunod na kabanata.